this data? Ano po yung, meron ba tayong makikita dito? That could lead us to more answers. At pangalawa, yung non-allocables, posible ba yun na ordinary citizen ang nagpo-push ng proyekto rito, ng mga kontraktor, ng mga USEC, ng mga cabinet secretaries, which is yun ang claim din ni Congressman Leviste. Ang may gamit itong nirelease na listahan. Kasi ini-encourage ngayon yan yung mamamayan na suriin, isa-isahin. Halimbawa, sa isang distrito, may nakalaan na bilyon-bilyon na worth ng projects. So bilang mamamayan, nalaman natin, dito pala sa distrito natin, may 5 bilyon, may 10 bilyon. Nasaan ngayon yung mga proyekto na yan? So ini-encourage niyan ngayon yung mamamayan na suriin isa-isa. Mr. Congressman, sabi po dito sa listahan na to ay merong ganito tayong kalaking halaga na pondo na nakalaan for infrastructure projects. Nasaan po yan? So po pwedeng tignan na yan, suriin isa-isa. So tignan paano na i-implement yan. Kung hindi pa na-i-implement, ano yung mga prosesong pinagdadaanan para ma-secure yung proyektong yan. So kaya may gamit pa rin yung listahan na yan. Patungkol naman doon sa mga individual, mga pribadong individual na nagno-nominate. Medyo may problema tayo doon, Ms. Gretchen. Kasi bakit mga pribadong individual ang nagde-determine ng kung saan ilalagay o paano makakasecure ng mga proyekto o ng budget doon sa kanilang ninonominate na mga proyekto. Walang problema yan, Ms. Gretchen, kung halimbawa ang humiling sa isang kinatawan o sa kongreso ay mga people's organizations, mga civil society organizations na nakakaalam ng sitwasyon talaga on the ground. Halimbawa, may nagre-request ng classroom, gagawa ng sulat yun papakita niya, ito yung kalagayan ng aming lugar, may pangangailangan na magbuo ng classroom, ng kalsada, or whatever. So, may paper trail, merong karampatang mga dokumento, yung mga organization, mga civil society, or mga people's organizations, na nagre-request na sana ma-prioritize itong mga project. Maganda yun kung ganun ang siste. Pero kung mga individual at mga makapangyarihang mga individual na merong koneksyon sa iba't ibang level ng bureaucracy, definitely may mali na doon. Dahil ginagamit yung posisyon o yung koneksyon para makapag-secure na ang mga proyekto. At ang mas magiging mali dyan, Ms. Gretchen, sila na nga yung nag-request ng proyekto, sila na nga yung nag-nominate ng proyekto, tapos makikita pa natin yung mga kontraktor pagdating doon sa implementation, kaugnay din sa kanila. So may conflict of interest na agad. So yun yung doon nagiging komplikado at nagiging mali, doon pinagkakapirahan kasi. Kapag nakapag-secure ka ng kontrata at yung nag-secure ng kontrata, sa'yo rin. So pinagkakakitaan mo yung pera ng taong bayan, yung proyekto sa DPWH.